Hi guys. Um nung nagbasa ako nung kay kay President Duterte, na ano kasi ako, sabi ko, tingnan ko nga yung yung birthday niya, kung na-shock ako kasi ano, this full moon siya. Sabi ko, aba, ano pala siya, may mission talaga. Ang tao talaga, pag may mission, minsan inaalaw ni Lord na 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 mapahamak kasi may rason. Doon ko na realize na talaga ba naman si Lord mabait, at nasa atin pa rin siya. Manalangin lang tayo, wag tayo mawala ng pag-asa sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. At nagpapasalamat din ako sa maraming Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Ang pagkalulo sa isang tao para lang mapahamak ay hindi nakakadagdag ng pagkatao, kundi ito rin ang ikababagsak niya sa panghabang panahon. Kaya kahit man ang taong yan masama ang ginawa sa iyo, wag natin siya ipapahamak. Hayaan mo na si Lord na ang gumawa ng paraan para ma-realize niya ang kasalanan niya. Sa nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas, ay masasabi ko na pagkaloob ito ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Habang buhay pa si Pangulong Duterte, finufulfill pa rin niya yung mission niya. Dahil dito, sinabi ni Lord na ako ang bahala sa iyo. Ang magbi-benefit nito, guys, ay mga Pilipino. Kaya manalangin lang, huwag tumigil sa pagdarasal para kay President Duterte. Ang ano pa ng full moon. Ang ano pa kasi ng taong pinanganak ng full moon ay mabilis sila makarecover. Like nasa downfall sila ngayon. Tapos parang yung Holy Spirit talaga, yung archangels, magsisend ng message. Kasi once na ang taong yan bumagsak, tatanungin niya yung sarili niya, anong nagawa ko sa sarili ko? Anong nagawa ko? Bakit ako nandito? Anong nagawa kong kasalanan? Bakit nila ako pinipresecute? Like si President Duterte. Tapos, pag magdasal yan, nasabihin niya, Lord, ipaintindi mo sa akin kung anong nangyayari sa akin ngayon. Wala na, held na siya. Kasi ipaiintindihan ni Lord na may mission ka. Mayroon ka pang mission habang nabubuhay. May mission ka habang andito ka pa sa mundo. Kaya, sumunod ka lang sa akin. Yung sinasabi nila na si Duterte palamura, wala namang perfectong tao. Nasa pagkatao na niya, yun. Pero, ang tinitingnan kasi ni Lord, hindi yung labas, kundi ang kalooban. Yun ang tinitingnan ni Lord. Kasi palasimba ka nga,
halos 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 every Sunday nasa simbahan ka, dala-dala ka ng Biblia. Kung ang ginagawa mo naman sa kapwa-tao ay masama, mas malaking kasalanan yun. Kasi ginagamit mo si Lord para mapahamak ang iba. Ganon yun. Si President Duterte kasi, doon ko siya na unawaan nung kagabi nung nalaman ko yung birthday niya. Ganun pala yung pagkataon niya. Hindi niyo siya madadown. Kasi, ginaguide siya. Ang dami niyang guidance galing sa taas. Ngayon, ang ibang tao nagpupunyagi na, andun na siya, nakulong na, hindi na makakabangon. Doon kayo nagkakamali. Kasi masosurprise kayo. Kasi inilaan niya ni Lord. Kung bakit nangyari yan, hinayaan niya ni Lord. Kasi nung napunta si President Duterte sa Netherlands, tinanong niya yung sarili niya. Sinabi niya, pati nga si Lord tinanong niya Sabi niya, Lord, bakit mo hinayaan yung ganito? Wala naman akong masamang ginawa. Although yung pananalita lang niya, pero alam ni Lord na mabuti siyang tao. Kaya doon nagkamali ang mga kaaway. Sinabi ni Lord sa kanya through the Holy Spirit na mag-follow ka lang sa gusto kong mangyari. Kasi ang makikinabang nito ang buong Pilipinas. Kaya sa sitwasyon ni Pangulong Duterte, imbes na madurog siya, mabaon siya dahil sa pinagagawa ng ibang tao sa kanya, yun tuloy ang ikatataas ng buong angkan niya. Kasi ngayon hindi na siya ang pinag-uusapan dito. Ang buong angkan niya is protektado ng archangels. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-follow siya sa mission niya. Ang mga tao kasi likas sa atin na mainggit. Nandyan tayo. Ako nga mainggit Pero ang inggit na yon dapat gawin natin sa mabuting paraan. Gawin nating inspirasyon. Pag naiinggit tayo sa kapwa natin, sabihin natin, gagawin kitang inspirasyon para makarating ako sa gusto kong marating. Hindi yung gagamitin mo siya, sisiraan mo siya para ikaw mapunta sa taas. Siya nasa baba. No, it's not that right. Ang pag-ano kasi ng mission natin, ang pag-fulfill, humingi tayo ng guidance kay Lord. Kung mafu-fulfill mo ang mission mo sa buhay, pagpapalain ka ni Lord ng higit pa sa inaakala mo. Kasi ang tao madaming kahinaan. Nandyan na ang number 1, inggit sa kapwa-tao. Pero pag malampasan yun natin, yung inggit sa kapwa-tao natin, magiging maayos ang buhay natin. Tapos, yan ang responsibilidad ng tao habang tayo nandito sa mundo. Hindi siraan ang kapwa natin tao para maging malugmok, para hindi na maabot ang gusto niya sa buhay. Ito lang ang masasabi ko. Kung gusto mo umasenso ang buhay mo,
Mag-ask ka kay Lord ng guidance kasi bawat isa sa atin may nakalaan sa mundong ito. At nandito tayo sa mundong to para malaman at mag-fulfill ng mission natin. Paano na tayo magiging worth it? Yun ang itanong mo kay Lord. Sabihin mo, Lord, anong mission ko sa mundong ito? At ibibigay niya sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Yun ang tunay na sikreto ng pag-asenso, hindi ang pagiging hudas sa kapwa. Kaya tayo na nakikinig ngayon, tayo na nakikita natin ang sitwasyon sa Pilipinas, sa bakuran natin, sa kapwa natin, at maging kay President Duterte. Isa itong lesson sa ating lahat na kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. At ang hagupit ni Lord sa mga taong gumawa nito ay matindi. Matindi ang balik niya sa mga taong yan. Sabi pa nga, yung asawa ko, nung namatay siya, sabi niya, namatay siya nung aksidente. Sabi niya, Lord, kung totoo ka man, Jesus, if you are true, gusto pa daw niya mabuhay, gusto pa niya magkapamilya. At nagpakita si Jesus. At kinanlong siya. At ang voice daw ni Lord, ni Jesus, is napakaganda, napakatinig. Nasabi sa kanya, revenge is mine. Hayaan mo ang mga taong gumawa sa iyo ng kasamaan kasi ako na ang bahala sa kanila. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, hindi dahil Year of the Snake, hindi ako naniniwala dyan. It's because ang tao, pagkahaman, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, walang pinipiling buwan, walang pinipiling taon. Kasi ang taong gahaman, kahit anong oras, traidorin kanyan, makuha lang ang gusto nila sa'yo. Kaya, hindi maganda para sa atin, sa ating lahat, at kahit kanino man, ang pagtawanan ang taong nalulubog. Ang ipagkalulo ang taong mabuti at walang ginawa sa'yo papunta sa downfall ng buhay niya. Kaya, ang masasabi ko lang, ang lahat ng taong gumawa ng masama sa kapwa ay may matinding balik. At yun, si God ang gagawa ng lahat. Kaya last night na satisfied because I always asking to God what is the reason why it's happening right now, and the people there are to suffer. Hi baby. All right, I will go. Okay, bye bye guys. I love you.